Jerusalem, okay? Along the way, dahil malalayo ang mga lugar nila, umaabot sila ng mga weeks din bago sila makarating dahil wala pa namang LRT nung time na yon. So along their way ay may mga distractions din. Posible may mga tulisan doon, may mga hold-upper, gano'n, no, sa daan nila kasi wala pa namang mga rumurondang mga pulis doon kung sa dati noon. So talagang napakadelikado. Sa atin din, kung isipin natin, ang ating pagsamba sa Panginoon ay may mga distractions din minsan. Mahirap magsamba kay Lord kapag ka nasa mga problema, gipit, nasa kagipitan. Ang hirap, totoo yan. Kahit ako, pastor, ang hirap magdasal kapag ka may mga ganitong sitwasyon sa buhay. So yun yung mga distractions tulad ng Israel sa pagpunta nila sa Jerusalem, sa kanilang journey, may mga distractions. Ganon din sa ating pagsamba sa Panginoon. May mga distractions din tayo. Yung iba nakokontrol natin. Yung iba naman ay hindi natin kontrolado ang mga sitwasyon. Pagdating natin sa pagsamba, usually ang pagsamba sa Panginoon, lagi nating naiisip, nasa simbahan talaga pagka nagsamba ka sa simbahan. Ang tanong, bawal ba magsamba sa bahay? Bawal ba magsamba at kung saan ka man nagsasamba? Alam nyo, ito aminin ko to. Lahat ng aking mga mensahe habang nag-worship ako sa Panginoon, kasi doon ko nabumuo sa, pwede ba itong sabihin, sa CR. Sabi ko, pwede pala mag-worship doon, Lord, kahit nandun ka. Kasi yun yung mga panahon, ewan ko kung bakit, parehas kami ni Duterte. Sabi niya yung mga speeches niya, yung mga naisip niya, doon niya nabumuo. Kaya magtataka minsan kung may CCTV lang doon sa CR namin, kung gano'n ako doon parang nagpipreach na Tapos nakakalimutan ko na pagkatapos, so kaya sinusulat ko kaagad. Ibig sabihin mga kapatid, nung sinabi sa salita ng Diyos, the time will come that people will no longer do this and the Father will look at worship. The people, ang mga tao, ang hahanapin ni Lord ay yung mga taong nag-worship in spirit and in truth. Ibig sabihin, wala sa lugar ang pagsamba sa Panginoon. Hindi lang siya confined sa isang lugar. Yun ang ibig sabihin ng worship the Lord in spirit. Ibig sabihin, kahit andito ka, kahit nanonood ka lang ng online, pwede pala ang magsamba ng ganon. In truth, ibig sabihin, totoo yung pagsamba. Kasi, posible pala na ang paa natin ay nasa isang lugar ng pagsamba, pero yung ating puso ay wala doon. Posible na physical ang presensya mo nandun sa lugar ng kung saan nagsasamba o sa simbahan ba yan, pero posible may distraction at wala ang ating puso. Siguro ang ating puso ay minsan ganun din. Pag-worry. Lalo na kung pupunta ka ng simbahan tapos naiwan mo yung pamilya mo, yung puso mo nandun sa pamilya mo, wala sa pagsamba, no? Ganun, normal yan, may mga ganong